sa isang liblib na baryo kung saan ang katahimikan ay parang may tinatagong lihim. Naninirahan ang mag-asawang si Lorna at Lito. Si Lorna, isang masipag na mananahi, habang si Lito naman ay nagtatrabaho sa bukid at sa gabi agad na nagpapahinga. Isang gabi, habang patulog na si Lito, si Lorna ay patuloy pa rin sa pananahi. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik, hanggang sa may narinig siya, isang huni ng ibon. Ngunit, kakaiba. Miyong. Napahinto si Lorna, pinakinggan niya ito. At sa di maipaliwanag na dahilan, ginaya niya ang tunog. Miyong. At doon, nagsimula ang bangungot. Ang huni, mas lumakas, mas lumapit. Paulit-ulit, papalapit ng papalapit, hanggang sa tila nasa labas na ng kanyang bintana. Dahan-dahan siyang napalingon, at doon nakita niya ito, isang ibon. Ngunit hindi normal, malaki, halos kasing laki ng tao. Nagbabaga ang mga mata at may mahahabang bigote na tila gumagalaw sa dilim. Nakatitig ito sa kanya, hindi kumikilos, hindi kumukurap. Para bang hinihintay siya. Agad tumakbo si Lorna papunta sa kwarto. Lito, gumising ka. Pakiusap. Ngunit hindi gumalaw si Lito. Hindi siya magising kahit anong pilit. At muli, narinig niya ang tunog. Sa pagkakataong ito, nasa loob na. Miyong, papalapit, mas mabigat, mas mabagal, mas nakakatakot. Walang ibang nagawa si Lorna kundi magtalukbong ng kumot. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Nanginginig, pinipilit pigilan ang kanyang paghinga. At sa ilalim ng kumot, narinig niya ang paglapit. May humihinga, malapit, napakalapit. At pagkatapos, biglang tumahimik ang lahat. Kinabukasan, nagising si Lito. Ngunit ang katahimikan ng umaga ay napalitan ng sigaw, dugo. Puno ng dugo ang kanilang higaan. Nanginginig niyang inangat ang kumot. At doon niya nakita si Lorna. Wala ng buhay. Maputla ang kanyang mukha. Nakaawang ang bibig. Dilat ang mga mata. Parang nakita niya ang isang bagay na hindi dapat makita ng tao. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung anong tunay na nangyari sa gabing iyon. Ngunit may mga matatanda sa baryo na nagsasabing, kapag may narinig kang huni na, Miyong, huwag kang sasagot. Dahil baka, ikaw na ang susunod.